Sino nga ba ang mananalo kapag nagkarera? Ang Yamaha NMAX TechMax at ang bagong Honda PCX Road Sync? Tanungin natin si AI. Sino ang mananalo kapag nagkarera ang bagong Yamaha NMAX TechMax versus Honda PCX Road Sync? Kung magkarera ang bagong Yamaha NMAX TechMax at Honda PCX Road Sync, ang NMAX TechMax ang posibleng manalo sa tuwid na karera or drag race dahil sa mas mataas na top speed. Yan ay ayon kay AI. At kung paghahambingin natin, si NMAX TechMax po ay merong 15.19 HP of power at 8,000 RPM, habang si PCX Road Sync naman ay merong 15.8 HP. At si NMAX naman ay merong maximum torque na 14.2 Newton meters. Si PCX ay 14.7. Parehas 6,500 RPM. Ang top speed, si NMAX ay kayang tumakbo ng 118 to 120 kilometers per hour. Si PCX naman ay 115, pero marami nakapagsabi na napanood nila na hindi daw umabot si NMAX sa totoong karera. Alamin nga natin ngayong araw kapag pinag side by side natin yung specs and features nila, kung ang bagong Yamaha NMAX TechMax o ang bagong Honda PCX 160 Road Sync ang mas sulit sa perang ipambibili ninyo. Tara! When it comes to looks, netizens, since yan naman una natin pinag-uusapan, is always in the eye of the beholder. Kung sino man po ang may taste na papabor para sa PCX, mag-comment kayo dyan sa baba. At kung sino naman ang para sa NMAX, mag-comment din kayo sa baba. Ayon lang to sa mga kumikomento na nakikita ko sa social media. Inaasar nila na bingot daw yung bagong NMAX. Pero, ang ganda naman yung tignan ayon sa ibang mga content creator. Okay naman daw. Ako naman, na makita ko yung bagong PCX 160 na nilaunch netong linggo lang. Parang ang pananaw ko naman, siya yung bagong pumalit doon sa premium looks at simplicity ni NMAX. Mas naging simple yung V-shape na headlight niya. Yung before kasi, meron akong PCX, sobrang pansinin or parang takaw attention yung pinaka-headlight ni PCX. Pero now, may daytime running light na V-shape, medyo boxy yung unahan. Tapos, ito yung kinalulungkot ng iba. Dati, naka-naked handlebar. Ngayon, ay may cover na. So, hati ang opinion dyan. Pero mas lamang yung nababasa ko na trip talaga nila yung naked handlebar. Mas rugged at mas maporma nga naman tignan. Kasi yung iba pinapa-naked handlebar pa, di ba? Ako kasi medyo hati din yung opinion ko na ka-naked handlebar yung PCX ko, pero okay lang naman sa akin nung nakita ko tong cover doon sa handlebar ni PCX. Nagmukha siyang premium. Yun yung sinabi ko parang nagkapalit sila. Si NMAX ngayon yung parang maangas na, di ba? Parang nagpatato, nagpahikaw, parang ganun yung datingan niya. Kasi PCX naman, dating papansin, ngayon naman luminis. Parang nag-old money yung itsura. So, yun yung personal na opinion ko pagdating sa looks nila. So, let's take a look at the engine. Si NMAX TechMax po ay 155cc, habang si Honda PCX Road Sync naman ay 157cc to be exact. So, may lamang na dalawang displacement. Pareha silang naka-liquid cooled, mabisa sa mahabang biyahe, kahit na mag-road trip kayo, mag-Philippine loop kayo, at gaano pa kalayo yung biyahe nyo, basta tama yung coolant level bago kayo bumiyahe, ay hindi kayo mangangamba sa overheating. Ay na yung bagong norm ngayon or bagong standard pagdating sa cooling system. Dati air-cooled, pag less than 200cc, ngayon liquid-cooled na. 4 valves po sila parehas, kaya di kayo mabibitin. Kung sa beginner at unang piga, panalo ang 4 valves dyan. Parehas din po silang naka-single overhead cam at meron naman pong Blue Core technology si NMAX, at ang counterpart naman po niyan kay PCX ay yung kanilang ESP Plus. So halos parehas lang ng functionality yan. It will give you more power with less fuel. Pinapanatili niyang matipid sa gasolina kahit na bigyan tayo nung power na hinahanap natin para maramdaman yung tunay na ligayang nararamdaman natin sa pagmumotor. Ito lang ang pinagkaiba. Si NMAX ay merong tinatawag na Variable Valve Actuation or VVA that will give you hatak sa low speed. Pagka mid RPM, papalo yung VVA. Kumbaga dumudulo. Yun siguro yung sinasabi ni AI kung bakit yamado tong si NMAX TechMax. Plus, idagdag mo pa yung bagong sinasabi na YE CVT na nung tinest drive ko, parang siyang may quick shifter doon sa manibela niya na pwede mong timplahin kapag mag-high speed ka. Yun siguro yung advantage niya. Si PCX kasi ay automatic CVT yung kanya. Pero kung titingnan mo yung figures ng maximum power at maximum torque, may kaperaso decimal point lang na angat itong si PCX, pero dahil nga doon sa mga ganong specifications, doon yun
magkakatalo. Okay? Sana malinaw. Pero mas maganda, humatunghayan natin at meron talagang mag-road test na sa racetrack gagawin para mapanood natin. Di ba? Gusto nyo ba yun? Comment nyo lang dyan sa baba. Isa pa sa napansin ko, kaya tinawag na Road Sync itong si PCX dahil meron na po siyang Honda Road Sync functionality kung saan pwede mo siyang i-connect sa smartphone mo para kapag bumabiyahe ka, makikita mo yung notifications, kung may messages ka ba, may calls ka ba, pwede mo rin makita doon yung navigation mo. Actually, kapag ka meron kang intercom, nakita ko pwede pang mag-voice command na mananavigate mo kung saan ka pupunta. Makikita mo doon. So, para siyang sasakyan. Sa mga nangangamba na baka maging distraction siya, maliit lang po yun na segment. Pareha silang TFT display na mababasa talaga sa direct sunlight or kahit tanghaling tapat. Pero para sa akin, mas appealing yung TFT display netong NMAX TechMax. So, para siyang mga X-Max na yung datingan ng screen niya. Parehas din po silang naka-smart key system na or the remote na lang, keyless na. At etong si PCX 160, meron na siyang passing light. Galing, no? Both this motorcycle have charging ports. Ngayon, yung road sync na yan, matagal nang may ganyan si NMAX. Yung tinatawag nila na Y-Connect. Ang pinagkaiba lang, powered na siya ng Garmin navigation ngayon, kaya makakapag-provide na siya ng real-time riding data at saka navigation assistant. So, para may sariling maps itong si NMAX dahil dun sa Garmin niya. Ito pa isang one thing na interesting sa kanila. Parehas po silang merong dalawang variant na pagpipilian. May standard version at saka may premium version. So, si PCX, isang standard, isang road sync. Si NMAX naman, isang standard at isang TechMax. So, ang isa sa napansin kong major difference pagdating sa standard version ng dalawang motorsiklo na to, yung standard version po ni NMAX na walang YECVT or walang turbo or TechMax technology ay naka-anti-lock braking system pa rin. So, naka-ABS pa rin po yung standard version na yun ni NMAX. Habang ito namang si PCX ay combi brake system lang po yung standard version niya. At hindi rin po yan naka-TFT display. Pero mamaya malalaman nyo naman yung presyo. Diyan yan babawi. Fuel tank capacity. Si PCX mas malaki, 8.1 liters, 7.1 naman si NMAX. Pero sa fuel consumption, 45 kilometers per liter si NMAX, 46 kilometers per liter naman itong si PCX. So, minimal lang yung difference. Mas malakas man si NMAX sa karera, pero magkakatalo pa rin yan, syempre, sa throttle habit natin, sa bigat ng rider, road condition, etc. So, maaring maiba pa yung makuha ninyo sa actual. Sa weight po, mas mabigat si NMAX dahil 135 kg siya at 133 kg lang itong si PCX 160. So, that can also be a determining factor kapag ka nagkarera sila. Sa seat height naman, mas friendly po sa short riders na kagaya ko si PCX dahil 764mm lang po ang seat height niya. Abot pa rin kahit 5'4 lang ako. Si NMAX abot ko pa rin naman pero mas mataas siya dahil 770mm naman po yung seat height niya. Pwede nyo naman yung patabasan. For the ground clearance, 135mm si NMAX, standard size natin, regular. Habang 134mm naman si PCX. Mas mababa siya ng konti. Sa brakes naman, parehas po sila naka-disc brake both sa unahan at sa likod. Si NMAX po ay merong tire size na 110/70/13 sa unahan. Actually, parehas sila ni PCX pero 14 inches po si PCX sa unahan. Habang sa likuran ay parehas lang po silang 130/70 13 inches wheels. Pagdating naman sa suspension, parehas po silang naka-telescopic fork sa unahan at parehas po silang debaso. Nung sinubukan ko to sa test drive, si PCX 160, itong kamakailan lang, okay naman, nagme-make sense naman yung baso niya. Ganon din naman sa NMAX. So I think magkakatalo na lang yan talaga sa bigat ng rider. Mas maganda, ma-test drive nyo ng kayo mismo para ma-testing ninyo yung suspension. For the under seat storage, meron tayong 25 liters na seat storage capacity kay NMAX. Mas malaki si PCX, 30 liters. Parehas naman pong kasya ang full face helmet sa kanila. Siguro magkakatalo na lang sa design. Ito kasing Evo Carbon na gamit ko ay may spoiler. I think hindi to masyado shoot kay NMAX. Pero kay PCX, kasya pa naman to. Maganda talagang pagtambalin itong dalawang motorsiklo na to, netizens. Kasi ito yung nagtatalo talaga pagdating sa comfort era natin ngayon sa pagmumotor. Parehas automatic, parehas pang touring. Yung sitting position naka-upright lang. Nagpapakomportablihan talaga tong motorsiklo na to. Kaya worth talaga na pagtambalin para malaman ninyo kung alin sa dalawa yung worth it sa pera ninyo. Ano nga ba yung mga available colors para makapag-decide kayo? Si NMAX TechMax po ay merong black at may dark magma. Si PCX 160 Road Sync naman ay merong matte gunpowder black metallic at saka pearl fadeless white. Anong mga gusto nyong kulay, netizens?
choices na idagdag dun sa choices nila. Comment nyo nga sa baba, isasuggest natin kay Honda and kay Yamaha. Ang tanong, the biggest question, netizens, ay magkano ang price difference nilang dalawa? Ready na ba kayo? Palaktong ganyan, no? Finish na, makapag-decide ka na. Magsimula muna tayo sa base model or sa standard. Si NMAX po ay may presyong 155,900 pesos. Si PCX naman na standard version ay may presyong 133,400 pesos. Malaki yung price difference pero i-consider ninyo na ABS na po ang standard ni NMAX na hindi TechMax at CBS po itong si PCX. Tapos walang road sync yon kaya mas mura. Wala ring TFT display. Sa TechMax naman versus road sync, napakalaki din po ng price difference. Si NMAX TechMax ay may presyong 175,900 pesos habang si Honda PCX 160 road sync naman po ay may presyong 154,900 pesos. So, ayan po yung difference na price range nila. Kaya na po ang humusga kung alin sa dalawa yung mas sulit para sa specs and features niya. Matapos yung panoorin to, netizens, para sa inyo, alin sa dalawang mas sulit? Yamaha NMAX TechMax or Honda PCX 160 Road Sync? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto nyo pagtambalin natin or i-review next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, give this video a heart, and follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.